Itataas po namin ang aming ekonomiya, O God, Lord, na hawakan mo po ang aming ekonomiya, Panginoon. Lord, magkaroon kami ng malaking ani sa taong ito. Yung mga isda, Panginoon, ay dadami ng dadami kahit may mga kumakamkam pa ng mga karagatan namin. Lord, ang mga isda, Panginoon, ay dadayo, Panginoon, para sa aming mga Pilipino, Panginoon. Lord, ganun na rin po, Panginoon, ang mga walang trabaho, Panginoon, we pray na magkakaroon sila ng mainam na trabaho. Tinataas namin sa iyo ang edukasyon sa pagpasok ng mga kabataan muli sa Agosto. Lord, we pray, Panginoon, O God, Lord, na mangyari nga ang nais mo, Lord. Magkaroon kami ng quality education. Pagpalain mo ang DepEd, ang mga teachers, Lord, ang mga principals, ang mga staff nila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ganun na rin, Lord, tinataas mo namin sa iyo ang pamilyang Pilipinas. Thank you, Lord. Pagpalain mo ang bawat pamilya dito sa Pilipinas, Lord, makatanggap sila ng liwanag mo, ng salita mo, O Diyos. We also intercede for the military, the Navy, Lord, the Army, Panginoon, ang kapulisan, or even sa social media, Panginoon. Lord, hayaan mong ang katotohanan ang maitampok, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang mabuti naming Diyos. Ikaw ang kumakalinga sa amin at nakakaasa kami sa iyo, Panginoon, na sasagutin mo ang aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na Panginoong Hesukristo. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Lord. Napaka mainam pong marunong tayong manalangin. At ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos, no? Hindi naman po ito mahirap gawin. Buksan nyo lang yung puso nyo sa Panginoon araw-araw. Kausapin nyo po ang Panginoon. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. So, ngayon po ay balikan po natin ang Genesis, kung saan ay makikita natin ang lahat ng ugat sa buhay natin. Yan po ang unang aklat at dyan po nakita natin, doon po nag-uugat na saan tayo nag-umpisa, ganyan, yung mga prinsipyo ng Panginoon para umunlad tayo, para maging maayos ang buhay natin at kung paano tayo hinahanda ng Panginoon sa buhay na walang hanggang, sa buhay na mainam kasama ng kanyang anak na si Jesucristo. At isa nga rito no, sa libro ng Genesis, sa Genesis 1:29, sabi po doon, pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na mamumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin, di ba? So, narinig nyo kanina, nagbigay ang Diyos ng butil, ng seed. Para itong butil na to ay tinatanim at pagkatapos magiging halaman yan, magiging puno, mamumrutas or magiging dahon. So, meron tayong kakainin. Nag-umpisa sa seed, nag-umpisa sa butil. Yun ang gift sa atin ng Lord, the gift of the seed. Okay? And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. So, dyan tayo kukuha ng pagkain, ano? Mula sa mga butil na yan na itinatanim, sila po ay uusbong, lalaki, mamumunga. Yun naman ang ating mga pagkain. Sa una pa lang ay binigyan na ng Diyos ang tao ng provision. Okay, provision, yung lahat ng pangangailangan mo ay sinasagot ng Diyos. At sinabi na sa ano po yan, sa garden, sa Garden of Eden, provided po sila lahat doon. Kasi ang ginawa ng Lord, ginawa niya muna lahat ng mga hayop, lahat ng mga punong kahoy, lahat ang araw, ang buwan, di ba, liwanag at dilim, nagawa po lahat yun bago ginawa ang tao. So, nang ginawa ang tao, ready na ang mga provision, gumawa ng tubig, ng dagat, ng mga isda, di ba? So, mga ibon, lahat po ginawa ng Panginoon para ma-provide niya sa mga tao. Provision. At sinabi na nagbigay siya ng seed or binhi para sa provision. So, sa kanya galing ang seed. Ang ibig sabihin ay inintend ng Lord na ang tao na taga-tanim
ng binhi o seed. Okay, so ang tao magtatanim, yung binhi tutubo. At sa pamamagitan nila ay masasustain ang buhay ng tao. Makakakain at mabubuhay siya, di ba? Kasi pag walang pagkain, mamamatay ka rin. So yung seed na yun magiging pagkain, tutubo, at yun na ikabubuhay niya. Sabi po sa Galatia chapter 6 verse 7, kinote po ito ni quote natin si Apostle Pablo. Sinabi niya po, "Huwag ninyong linglangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin." Galatians 6:7. Hindi raw natin may insulto ang Diyos. Sabi niya, hindi natin pwedeng malinlang ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng mainsulto o pagtawanan. Okay, kasi maraming tao minsan parang galit pa. Ang tagal-tagal ko nang nagbigay, hindi naman tumubo. Ang tagal ko nagtanim, hindi tumubo. Huwag raw nating insultuhin ng Diyos. Kung ano ang panukala niya, ay gagawin niya. Sinabi ni Pablo mula sa Genesis chapter 1, naasahan mo kapag ikay may tinanim, ikay may aanihin, at kung ano man ang itanim mo, aanihin mo. Sa Phillips Translation sa Ingles ay nakalagay, a man's harvest in life depends entirely upon the seeds which he sows. No? So kung ano na yung anihin natin, yun ay galing sa mga butil, sa mga seeds na tinanim natin. Tayo mismo nagtanim, tayo ang aani. Tama po ba? Tama o tama? Tama, di po ba? Kung pagmamasdan po natin ang buhay natin ngayon, ito ay kabuuan ng total na mga binhing tinanim mo. So, ang buhay mo ngayon, anong uri bang buhay mo ngayon? Ito ay total, no? Lahat ng mga tinanim mo, nagmamanifest sa buhay mo ngayon. Well, kung ayaw mo ang buhay mo ngayon, ay maari ka namang magbungkal ng lupa ng iyong puso. Kaya may programa tayong ganito. Pinapaalala natin, no, yung ating puso ay parang taniman yan eh. Lupa yan na tinataniman ng mga butil ng salita ng Diyos. At magtanim ng mga mabubuting butil ng salita ng Diyos. Ito'y pangalagaan mo. Magsimula tayo muli. Kung hindi maganda ang takbo ng ating buhay, pwede naman tayo magsimula muli. No? Tama po itong ginagawa natin. Nakikinig kayo ng preaching ng salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, at hindi tayo nagko-compromise. Kung anong sinabi sa Biblia, yun po ang ating pinapahayag. So kung nakita po natin yung buhay natin parang nahihirapan tayo masyado, then balikan po natin, ano bang mga tinanim ko? Okay? Pero ngayon po na nakikinig kayo, umpisahan nyo na pong linisin ang lupa ng puso natin o ang tataniman natin sa puso natin. No, it's like land, kinukulture po natin, tapos sinataniman po natin ang salita ng Diyos na naririnig nyo ngayon. Kailangang maintindihan natin ang ating mga pag-iisip, no, yung mga thoughts natin, binhi po yan. So kung parating masama ang iniisip mo, yun ang binhi mo. So anong mangyayari yung buhay mo, parang sumasama na rin. Kasi wala ka iniisip na maganda eh, puro negatibo, masama ang mga iniisip mo. Ano pa, ang mga salita natin ay binhi. Alam niyo po ba yun? Lahat yung mga binibitawan nating salita, binhi po yan. Nagtatanim tayo. Kung parati kang may inaaway, parati kang, nabibwisit sa buhay mo, umaga pa lang, nabibwisit ka na, yun ang sinasabi mo, then, yun po ang mangyayari. So, ingatan po natin yung mga salita na yan. Binhi pala yan na tinatanim natin, di ba? Pag sinasabi mo, napakawalang kwenta ng asawa ko, yung asawa magiging walang kwenta talaga. Pero pag sinabi, asawa ko, the best husband in the whole world, nako, yung husband mo talaga, titino po yan at babait. Okay? Pero lalahanin natin yung salita ay binhi. Ang mga kilos din natin ay binhi. No? Kung ang kilos mo, ito po ay tinatanim mo at aanihin mo yan. Kung parati kang parang siga, kumilos, di ba? Magugulat kayo mga tao, parang siga din sa'yo.
Sa ganung paraan, sabi ni Pablo sa Biblia, ay ang pagtatanim ng ating pera, ang pera din natin ay para ka ring nagtatanim ng binhi at ang mga ito ay tutubo. So sabi niya yung pera parang binhi din yan. Kaya tayo po, pag nagbibigay tayo ng sites natin, ng offering natin sa church, seed offering natin sa church, tutubo po yun. Okay, siyempre maraming hindi nag-a-agree dyan, pero wag maniwala sa mga nagsasabi na ang pagtatanim mo ay wala kang dapat asahang ani, 'di ba? Yun po yung sinasabi na 'pag nagtatanim ka, wag ka ng umasa, tinanim mo lang yan, that's it. Pero sabi po ng salita ng Diyos, 'pag tinanim mo, tutubo. Unless nakakalkalin mo yon tapos hindi mo didiligan, 'di ba? Pababayaan mo na lang po tapos puro negatibo na sasabihin mo, hindi talaga tutubo 'yan. So, ibase mo ang iyong pag-asa sa salita ng Diyos na nagsasabi na kung anong tinanim mo ay sadya mong aanihin. Nagkakaintindihan ba tayo? Simpleng-simple lang po. Kung anong itinanim mo, mapasalita man yan, mapaaksyon, o maging salapi, ang aanihin mo ay salapi din, mga aksyon at mga salita din. Dati nung hindi pa ako sumusunod kay Kristo, ay napaka-negatibo ng buhay ko, no? Lalong-lalo na sa pag-iisip ko, naku, napaka-negatibo po ng isip ko. Parang parating nawawalan ng pag-asa, natatalo, nalulungkot, at nagagalit, no? Yun po yung cycle lang ng pag-iisip ko. Subalit, nang makilala ko ang Panginoon at ang kanyang salita, ay nag-iba ang tabas ng bibig ko at ng pag-iisip ko. Ako'y natutong magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang mga salita. At naging mahalaga sa akin ang konsepto ng binhi or seed, na kung ano ang tinatanim ko, ay yun din ang aking aanihin. Alam niyo, hindi po madali yun nung nagbabago ako. Kasi siyempre nakasiksik po sa isip ko, yung gano'n ang ugali ng pag-iisip ko. Parang may poverty mentality, kailangan ano ka talaga nagkukumahog ka na makapagtrabaho para makakuha ng pera. Pero afterward, wala na naman. Parang, ang worry mo saan mo kukunin, di ba? Pampaaral sa anak mo, pagkain nyo, ganyan, yung pagbili ng inyong mga damit, di ba? Iisip ko yung parati noon. Okay, hanggang nakilala ko po ang Panginoon. Sa mga panahong yon ay kailangan kong i-train ang aking pag-iisip na huwag lubos mag-dwell sa mga negatibo. So, binago ko po yung pag-iisip ko. Pag dumadating mga negatibo, nire-reject ko. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, hindi ito para sa akin. At naghanap ako ng katumbas na pangako ng Diyos sa Biblia. Diyan naman po natin makikita ang mga pangako ng Diyos. So, pag may negatibo, wala kang pera, hindi ka makakabili niyan, ganyan-ganyan, mahirap ka na, ganyan-ganyan. Sinasabi ko, hindi. Ang Diyos ko ang magsusupply ng lahat ng aking pangangailangan. Philippians 4:19, My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Dahil mayaman ng Diyos ko, kaya niya akong bigyan. Okay, sa salita ng Diyos po yung ipapangharap ninyo sa mga takot ninyo o sa mga kahirapan, di ba? Huwag tayo bibigay agad. At huwag tayong matakot na mag-expect o maghintay ng harvest, no? Or ani sa anuman nating tinatanim. Kasi matututo tayo magtanim. No? Maghintay tayo ng harvest. Hindi naman yan ora-orada. Minsan, half minute pa lang, gusto mo nandiyan na. Di ba? Hindi pa minsan seed time and harvest. Seed, tas may time, tas may harvest. Tandaan niyo po yung tatlong salitang yan. Seed, time, and harvest. Amen. So, itinuloy pa ni Apostle Pablo ang Galatians 6:8. No? Ang sabi po niya doon, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na spirito ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa spirito ang buhay na walang hanggan. 6:8. No? Kung inaasikaso lang natin yung mga
bagay sa mundo. Iniisip natin bagay sa mundo. Pag wala ka nito, wala ka niya, malungkot ka na. Di ba? Parang parati ka nakafocus sa mga ginagamit ng tao, ginagawa ng tao, parang inggit na inggit ka, ang dami niyang pera, ako wala. Parang gano'n, di ba? Pero si Lord, di po siya naubusan ng blessing. Kung Kristiyano ka, entitled ka sa mga pagpapala ng Diyos. Minsan, hindi natin alam kasi nauna yung inggit sa atin o nauna yung takot sa atin. Lahat po ng binabandera ng mundo ngayon ay nag-a-appeal sa laman. Kaya sinabi niya, kung sa laman lang parati nating inaasikaso, hindi tayo uunlad. Pero alam ninyo, ang katapusan nito, di ba? Pag puro laman ang inaasikaso natin, minsan kakamatay pa po yan. Hindi po maganda ang katapusan. Kung wala tayong iniisip, parang yung Diyos mo, yung laman mo, Diyos mo, yung sarili mo. Pagdating ng panahon, wala ka na rin. At walang pinatunguhan ang buhay mo. O di ba lahat po ng mga nagnanakaw sa gobyerno, ay ngayon naka-expose pa sila sa madlang people, di ba? Yung mga kumukuha ng mga bribes, di ba? Yung nagpapasuhol. Akala nila hindi kasi ang yaman-yaman na po nila. Bilyon-bilyon yun yung mga binibenta nilang mga ari-arian nila. Pero ngayon ay naka-expose sila. Okay, so dadating po yung panahon na yun. So, kung tayo po ay naghahanap ng kapayapaan, then we come to Jesus Christ. Siya po ang magbibigay sa atin. Tutulungan po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang tawag ng laman. Okay? Laman, di ba? Ang Diyos ang gusto nating sundin. Hindi parati yung laman natin. Kapag puro sa laman lang tayo, magtatanim, ang aanihin natin ay hindi ka nais-nais. Di ba? Tanim ka ng tanim ng alak, sugal, addiction, mga ganyan. Di ba? Wala ka nang ginawa kundi magpaganda ng mukha hanggang mabura na yung mukha mo, hindi ka na makilala. Di ba? Ang mahalaga ngayon ay matamnan natin ng maraming salita ng Diyos ang ating puso. So, ang puso natin ay parang fertile ground yan eh. Di ba? Nalinis natin, naging fertile. Ano itatanim natin? Maraming salita ng Diyos. Hindi lang itong napapakinggan nyo. Buksan nyo ang Biblia, basahin nyo ng malakas. Sabihin mo, Lord, salamat sa iyong salita. Kung ikaw ay bago-bago pa lang na nagbabasa, unahin mo ang New Testament, di ba? Ang Book of John, ang libro, ang Gospel ni Juan. Unahin mo yun, basahin mo. Maraming salita doon. Itanim mo sa puso mo. Dahil dito ay mananagana tayo. Pangako po yan ng Lord. Kung puro negatibo ang lalabas sa ating bibig, alam niyo po, indikasyon nun, ganun nga ang magiging takbo ng buhay mo. Kung wala ka na lang pag-asa, galit ka na lang parate, naninisi ka na lang, nagkikriticize ka na lang, talaga, ganyan, ano yung angry spirit, di ba? Negatibo, no? Ang magiging takbo ng buhay mo, negatibo din. Ito ay mangyayari kung walang lamang salita ng Diyos ang puso mo. Hindi mo nalagyan, hindi mo nataniman ng salita ng Diyos. Kaya ang tendency, mag-negative ang buhay natin. Kaya mainam ay araw-araw ay magbigay tayo ng panahon na magbasa at magbulay ng salita ng Diyos. At ito ay mananahan sa atin. Sa tuwing may bibigkasin kang lalong-lalo na sa harap ng problema, di ba? Maalala ka, ito pala yung salita ng Lord. Sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Salamat po, Panginoon. Tumatawag po ako sa inyo, humingi po ako ng tulong. Okay, sa pag binibigkas natin yan sa harap ng problema, ito po ang mangyayari. Lucas chapter 6:45. Tandaan niyo po ito, Lucas 6:45. Ganun din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya.
Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Lucas 6:45. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Luke 6:45. Amen. So dito muna po tayo magtatapos at ipagpapatuloy po natin ang ating usapan sa susunod na Biyernes. Samantala, pagbulayan po natin ang mga salitang narinig natin ngayon at itanim sa ating puso at sikaping maisabuhay natin sa linggong ito hanggang Thursday magkikita-kita muli tayo. Example, ikaw na malapit nang bumitaw sa Diyos, parang na-feel mo parang ayaw mo na dahil sa problema, ang dami mong problema. Pagbulay-bulayan mo, andyan 3:16, basic, okay? Yan ang pahayag ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pinadala ng ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na sino man ang sumampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun kakaibig ng Ama. Ikaw na parang nawawalan ka ng pag-asa. Sinasabi sa'yo ng Lord, iniibig ka niya, mahal ka niya. So wag tayong mawalan ng pag-asa, tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 10 verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sabi po sa wikang Ingles that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9 and 10. So paano tayo maliligtas? Paano tayo masisave? Ginawa na ni Jesus ang kanyang parte, di ba? Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Inilibing, subalit paglipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Nagawa na po niya ang mission niya. Ikaw, ako, paano natin matatanggap ang kaligtasang ito? Hindi naman tayo pinahirapan ng Lord. Ang sabi po sa salita ng Diyos, kung ipapahayag natin mula sa ating puso, yung narinig niyong gospel, sabi niyo, may Diyos pala, si Jesucristo pala ang aking Diyos. Binaintindihan mo yon, di ba? So, ilalabas mo yan sa iyong bibig at mananampalataya ka. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas. So, sama-sama po tayo ngayon. Nais mong anyayahan ang Panginoon Kristo sa iyong puso dahil naniniwala ka na siya ang iyong tagapagligtas. Wala nang ibang magliligtas sa iyo sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon. At tinapos na niya yan. Ang gagawin na lang natin ngayon, i-appropriate natin, gagamitin natin ang kaligtasan na yan para tayo mismo ay maligtas. Para sa iyo yun, para sa akin yun. Sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin niyo, Ama, sige po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na to, ako po'y nananampalataya na ikaw, Jesucristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli at buhay magpakailan paman. Tinatanggap kita, Lord, at inaanyayahan kita sa aking buhay. Sinasabi ko na ikaw ang aking Panginoon, Jesucristo, at wala nang iba. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Amen. Amen. Well, kung ginawa mo yan, ang sinulat po sa Biblia, ikaw ngayon ay tinatawag ng anak ng Diyos.
Praise God, na napakabuti po ng Panginoon. Binubuksan niya ang kanyang mga kamay na tayo'y makalapit sa kanya, makarating sa kanya. Dahil siguro konti na lang talaga yung oras, babalik na po muli ang ating Panginoon. Amen. So congratulations sa lahat ng mga tumanggap ngayon. Okay, kung ninanais nyo ang libreng sipi ng New Testament Bible, padadalan po namin kayo. Libre po yan. No? Ilagay nyo na yung pangalan nyo, address nyo. Imi-mail po namin sa inyo ang New Testament Bible. Kung matanggap nyo po yan at kung meron na kayong Bible, basahin nyo po yung Gospel of John sa New Testament. Andun ang istorya kung anong nangyari sa iyo ngayon. Gospel of John. Napakaganda pong basahin yan. Mabibless po kayo. Amen. So ngayon ay tutuloy na po tayo sa isa pang regalo ng Diyos sa atin. Iniwan niya to para, pinababa niya to para tulungan tayo. Ang tawag po dito, ang overflow ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Okay, nakakalungkot po kung hindi natin kilala o hindi natin na-experience ang overflow ng Holy Spirit. Natapos po ang dispensation ng Ama sa Old Testament, ang ating Panginoon sa New Testament at pinagpatuloy ng banal na Espiritu na umakyat sa langit ang Panginoon Kristo. Sabi niya, bumaba ka sa lupa. Hindi sila pwedeng iwan ng ulila. Samahan mo sila. At yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu ngayon. Tayo po ay nakakatanggap ng overflow niya or ng baptism. Sabi po sa salita ng Diyos, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Matthew 3 verse 11. Tayo po ay hihingi ng pag-overflow ng Holy Spirit. Nung tinanggap nyo kanina ang Holy Spirit o nung panahon na tinanggap nyo ang ating Panginoong Hesukristo. Nung kanina tinanggap nyo ang Panginoong Hesukristo, marahil nung matagal ng panahon tinanggap, pero wala pa kayong power of the Holy Spirit. Ngayon po ay mahihiling pa natin yan sa ating Panginoon. Kasi gusto niya tayong ilublob sa kanyang kapangyarihan o ibaptize sa kanyang kapangyarihan. So, paano natin makukuha yan? Una, i-desire po natin, naisin natin. Kristiyano ka na, pero parang ang hina ng laban mo sa mga problema. Parang madali kang matumbar, madali kang humina, di ba? Parang nawawalan ka ng pag-asa. Kailangan natin ng lakas ng banal na Espiritu. Lalo ngayon, dami nating kalaban. Hindi po biro-biro ang buhay ngayon. No? Kaliwat kanan, meron kang problema. Kaliwat kanan, meron kang kalaban. So, kailangan ng kakapangyarihan ng banal na Espiritu. So, hihilingin po natin yan. And then, isusurrender po natin lahat yung mga naipong mga sama ng loob sa puso natin, pagkatiwala natin sa Panginoon. Parang sa ganun magaang tayo, kumbaga sa backpack, inalis nyo na yung mga laman. Okay, yung matatagal na panahon na naka-record sa inyo, di ba, sama-sama ng loob mo, parang pinagkaisahan ka, niloko ka, or inabandon ka, di ba? Lahat po yan ay isurrender na natin sa Panginoon. Okay po ba yun? Pagkatapos po noon, hihilingin natin ang kanyang basbas, the overflow of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Sige po, tayo manalangin. Sabi niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ninanais ko po, Panginoon, na ako ay malukuban, na ang Holy Spirit mag-overflow sa aking buhay. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng mga kinipkip ko. Hindi ako makapagpatawad. Hindi ako makaharap, Panginoon, sa mga sitwasyon ng aking buhay. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Lord, sobrang mga sugat sa aking puso, Lord, hindi ko masurrender sa iyo. Lord, today, sinosurrender ko lahat po ito sa iyo. Ang pinakamasakit na mga pangyayari sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mag-overflow ang banal na Espiritu sa aking buhay. Salamat po,
o Diyos. Thank you, Lord. Kung ginawa niyo yan, meron pa pong bonus ang Panginoon. Pag tayo po ay nag-overflow ng Holy Spirit sa ating buhay, bibigyan din niya tayo ng prayer in tongues. Ito po yung panalangin sa iba't ibang wika. Nasa Bible din po yan. Hindi po ito Tagalog, English, or French. Ito po ay mga syllables o mga lengguwahe na foreign sa iyo. Meron nagsasalita ng Kastila, hindi naman siya marunong mag-Kastila dati, or Chinese, or French, di nakakasalita sila, hindi naman sila marunong dati. This is the power of the... Ang prayer na to ay dinadala ng Panginoon ng Holy Spirit sa trono ng Diyos. Tapos po, from the throne of God, binabalik naman niya yung mga sagot sa atin. Di ba? Napaka-powerful ng prayer na ito. Kung kayo nag-iisa or kayo'y nagugulumihanan, magpe-pray in tongues ka. This is a gift para sa ating pong mga nananampalataya sa Panginoon. Para sa mga Kristiyano, para sa mga followers of Christ, entitled po tayo dito. Okay, so hilingin po natin ang pagbabaspas, ang baptism, the overflow of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen. Ready na po ba kayo? Sige po, itaas niyo yung kamay ninyo. Tayo po yung mananalangin. Surrender na po natin. Mga iba, baka meron pa kayo sa surrender. Surrender nyo na po para sabay-sabay na tayong mag-overflow ng Holy Spirit. Wala pong diferensya sa cyberspace dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kung ang puso mo ay naghahangad ng overflow na to ng Holy Spirit at ang power na to ng Holy Spirit, matatanggap mo yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord. Pinangako mo, Panginoon, ang gift of the Holy Spirit, Panginoon. Ngayong oras na ito, Panginoon, ngayong panahon na to, Lord. Lord, we are ministering the baptism of the Holy Spirit. Dear Lord Jesus, pagkaloob mo, Panginoon, ang baptism, the overflow of the Holy Spirit sa bawat isang nagnanais, Lord, na makatanggap. Receive that overflow of the Holy Spirit from your heart. In Jesus' name, from your belly, in the name, let it flow, let it flow, let it flow. Buksan mo ang bibig mo, meron kang mga salitang matatanggap, mga syllables, la, 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 sha, la, 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 da, 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 da. Sige, tuloy-tuloy mo lang yan, at yan ay mabibigkas mo ang lengguwahe ng prayer in tongues. Amen. Hallelujah. So, huwag kang matakot, huwag kang magulimehan. Yan ang gift sa'yo ng banal na Espiritu. Mamaya, i-practice mo yan. Bago matulog, i-practice mo. Pagising mo sa umaga, nagtatangs ka na, la, 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 sha, la, 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 masakandarya. Sa umaga pa lang, blessed ka na. Hallelujah. Nagpe-pray na yung spirit mo at yung prayer mo, dala-dala ng Holy Spirit sa trono ng Diyos. Isn't God good? Napakabuti po at binubuksan to sa atin kahit sa cyberspace, naintindihan na po natin yan. Okay? Ito'y natatanggap natin, wala pong imposible sa Panginoon. Isa pang gift na binibigay sa atin ng Diyos ay ang pagpapagaling or ang healing. No? Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay tayong matuwid dahil sa mga sugat niya. Marami pong sugat ang natamo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. 39 major lashes. Sugat. 13 sugat niya, gumaling tayo. Sa pamamagitan ng mga sugat niya, gumaling tayo. Para tayo mga tupang naligaw noon. Pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon. Tagapangalaga at tagabantay ng ating buhay. Unang Pedro chapter 2 verses 24 to 25. Sinabi dito, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus tayo gumaling. Sa wikang Ingles po, who himself bore our sins in his own body on the tree,
that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. For you were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and the overseer of your souls. 1 Peter 2:24 to 25. So, tayo po'y mananalangin ngayon para sa mga may sakit. Kung meron kang nararamdaman na hindi mainam, di ba? Kung may mga kaibigan kang may sakit ngayon, ipagpe-pray po natin sila. Tayo po ay maniwala na sa pamamagitan ng mga panalangin, ang mga may sakit po ay nakakabangon at gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nakikita mo ang bawat puso, Panginoon, Lord, na naririto kasama namin, Lord, sa cyberspace. Lord, pinapanalangin po namin yung mga may sakit in Jesus na mga nilalagnat sa pangalan ni Jesus. In Jesus, Lord, yung malakas ang ubo sa pangalan ni Jesus. Lord, in Jesus' name, we rebuke those coughing, we rebuke all those virus sa pangalan ni Jesus. Lord, yung nahirapang ihakbang ang paa, Panginoon, sumasakit ang mga balikat. Lord, we speak healing to them, Lord, in the name of Jesus. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, yung may mga cancerous cells, in Jesus' name. Lord, pinupuksan namin ang cancer cells na yan, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang inyong kagalingan, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng mga sugat ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay pinagaling. Tayo ay pinagaling. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung gumaling po kayo, chat nyo lang po sa ating chat box. Pasalamat tayo sa Panginoon. We will rejoice with you. God bless you. Thank you po. So ngayon po ay tutuloy na tayo sa isa sa pinakamahalagang parte ng ating programang ito, ang generous giving. Marami pong tuwang-tuwa sa generous giving. Sabi ko, ako din. Amen. But this I say, sabi po ng Bible, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9, 6-7. Balikan niyo po yan, pagbulay-bulayan niyo yan. Kasi kanina pinag-uusapan natin ng seed. Ito na po yung pagkakataon na pwede tayong magtanim. Pwede tayong mag-sow into the kingdom of God. Pwede tayong magtanim sa gawaing ito na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang sa Pilipinas, kundi outside the Philippines. Marami po tayong kasabay, mga followers po outside the Philippines. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Pangalawang Korinto 9, 6 and 7. Yan po ang advice sa atin ng Panginoon. Ang Lord po ang nagsabi niyan through the Apostle Paul, di ba? Kung tayo magtanim tayo ng masaya. Masaya tayo nagtatanim. Alam natin saan pupunta yung tatanim natin. Salamat po sa lahat ng mga partners na nagbibigay dito sa ating programang Thursday Celebration. Okay? Meron po tayong mga online giving. Kung di naman, pwede kayong pupunta dito. Iabot nyo na lang po dito sa ating address, ang mga giving niya. Pero as of now, meron po tayong generous giving through online. Meron po tayong China Bank, the Minister of JCSGO, 113000005605. Meron din po tayo sa Metro Bank, the Minister of JCSGO, 473-347-373-8326.
0917-917-0626. Ganon din po no, sa ating Union Bank, the Minister of JCSGO 0001500284004. Okay, punta lang po kayo sa mga giving stations na yan, di ba? Sa online at makikita niyo po. GCash na isa sa pinaka-popular nating way of giving. Kay Gary Tolentino, ang ating GCash. Ang number po natin is 091560647446. Okay, yan po ang GCash. Thank you po sa pagbibigay nyo through GCash. Napakadali pong gawin yan at salamat po ng marami. Praise God. Thank you, Lord. Okay, salamat sa nag-stand ng stars, no? Si Let Godor sent 10 stars. Thank you, Let. Si Shane Hernandez sent 45 stars. Thank you, Shane. From Hong Kong po siya. Thank you so much. Alam ko nga mahal na mahal nyo ang programang ito at gusto nating lalo pang lumawig ang coverage ng ating programang Thursday Celebration. At ang mga nanonood at nagpapabati, si Azil Salusin, watching from Makati family. Hi there, Azil. Shane Hernandez, watching from Hong Kong. Di ba alam ko, tiga Hong Kong ka. Amelita Pambid, watching from Quezon City. Dati nasa Ilocos Sur po ito. Umuwi na muna ng Quezon City. At si Elsa Arboleda, watching from JCSG o 3M Family, Dasma City, Cavite. Yan, malapit po yan dyan sa Dream Campsite, ang Dasmariñas. Ang background ko po ay ang ating Dream Campsite sa 13 Martires, Cavite. So maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagbibigay. Partners po tayo, no, sa mga gawain na ganito. At meron po akong napaka-importanting announcement. Aside from iniimbita ko kayo sa Sunday, magkita-kita po kayo itong Sunday para po sa ating Sunday celebration dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Siya po ang ating main sponsor. Ang address po natin is 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Sunday on-site celebration. Dali niyo po yung pamilya ninyo. Amen. Total bakasyon pa naman yan. Dali niyo yung mga bata. Meron po kaming children's church, okay, from 3 years old up. Sumasama po sila sa children's church. Okay, so Sunday po, itong sa umaga lang po yung ating celebration, 9 in the morning. So please come, magkita-kita po tayo on Sunday and enjoy the blessings of the Lord. At sa August 2, yan, ilagay nyo na naman sa mga kalendaryo ninyo. Darating po ang napaka-anointed nating pastor na si Reverend Josephat. Okay, siya po ay from Indonesia. Okay, alas 5 ng hapon, siya po ay magtatanghal ng healing rally. Siya po ay gifted sa healing. Nagpe-pray siya para sa mga may sakit at napakarami rin pong gumagaling. Okay, so ito yung August 2, 2024, Friday at 5 p.m. JCSGO Sidome, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Maaga-aga lang kayo dumating kasi baka marami pong tao para makahanap kayo ng inyong upuan. So, huwag niyong kalimutan yan, August 2, the Healing Rally with Reverend Josephat from Indonesia. Napakaganda po ng puso niya at siya po ay nagre-reach out sa Pilipinas. Sabi daw ng Lord sa kanya, punta ka sa Pilipinas, mag-pray ka doon. Sabi naman namin, thank you Lord. Hallelujah. At wini-welcome po natin siya sa ating bansa. Thank you Lord. So, napakabilis po ng oras. Ngayon po, magko-closing prayer na tayo. I pray na balikan niyo po yung mga scriptures na shinare po natin para nang sa ganun ay lalo tayong pagpalain ng Diyos. Amen. Tayo'y makaranas ng kasaganaan mula sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, marami pong salamat na hindi mo inaalis ang iyong mata, Lord, sa Pilipinas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo na sa mga
panahon na ganito. Tinataas rin po namin sa iyo ang aming mga kababayan na nasa labas ng bansa, mga OFWs, Lord. Bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, katalinuhan, Panginoon, Lord, at bigyan sila ng kapayapaan, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord, na habang sila'y nananalangin, ang mga kamag-anak nila dito, mga anak nila, magulang nila, ay pinangangalagaan mo rin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buong araw na to na ang salita mo'y naitanghal dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Lord, continue to reach out to people, Panginoon, in Jesus' name. Alam niyo po, Panginoon, ang aming panalangin, Panginoon, mawala na yung kaguluhan sa West Philippine Seas, Lord, na tumigil na, Panginoon, yung pagbubuli sa amin ng China, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na God. Ang kapangyarihan na sa iyo, ang hustisya ay sa iyo, Panginoon. And we give you the honor, the praise, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po sa pagsama ninyo sa araw na ito at patuloy po kayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. God bless you and bye-bye!